Amen. Mapuntay ko iti mauli ka na sir. Iti servisyo tayo iti nga bigat. Sagana tayo ng puso ng mapayag tayo. Pagyanan iti sao niya po Diyos and tayo tingin iti tanaon tayo mga espiritu ang iti nga gulaway kung pagkakulan tayo ko lang yung Amen. Ito pastoral. Tumakder tayo garod, tak mararat tayo. Praise God. Lord, hallelujah. We praise you, Lord. We glorify your name. Extol your name, God. O dakilang Diyos, pinupurihan ka namin, sinasamba. Lord, narito kami upang itaas ang iyong dakilang pangalan. Panginoon, maraming salamat po, Diyos, sa patnubay, sa kalinga, sa lahat po ng blessings sa aming mga buhay. Panginoon. Lord, salamat sa araw na ito na muli, Panginoon. Ikaw ang aming sasambahin at bigyan kapurihan sa lahat ng ginawa mo sa buong linggo, Panginoon. Lord, bago ang lahat, Panginoon, saliksikin mo ang bawat puso namin, Panginoon. Kung may bahid kasalanan, Panginoon, sa aming mga buhay, patawarin mo kami, Ama, pakalinisin mo kami sa oras na ito, upang banal na Espiritu ay magtrabaho sa aming kalagitnaan, Panginoon. Lord, kung kami, ugad Lord, ay may nakakaligtaan, Panginoon, tawarin mo kami, Ama. Hallelujah. Hallelujah. Lord, bagong lahat, inaanyayahan namin ang banal na Espiritu na siyang kumilos sa aming kalagitnaan, Panginoon. Dahil kung wala ka, ay hindi ko sapat, O God, Lord, ang makinig sa iyong mga salita, Panginoon ko. Yes. Bagkos, Lord, ikaw ang siyang manguna upang ipahitig mo sa amin ang gusto mong mangyari sa aming mga buhay, Panginoon. Lord, ikaw ang siyang magsalita sa oras na ito. Lord, as your mouthpiece, Panginoon, kasihan mo ako, O God, sa iyong banal na Espiritu. Give me boldness. Give me, O Lord God, the courage so that, Lord, to share your words, Father, O God. Dahil wala ko akong magagawa kung wala ka sa aking buhay, Panginoon. Kaya sa oras na ito, bless every ears to hear your words, Panginoon. Na hindi lang makikinig, Panginoon, kundi, Panginoon, God, Lord, ilalagay namin sa aming mga puso at pagbulay-bulayan namin ito sa buong linggo, Panginoon. Patnubayan mo, God, Lord, ang panambahan na ito. Lord, send thousands of your angels to surround this place, Panginoon, upang, God, Lord, walang hahadlang sa anumang sasabihin mo sa amin, Panginoon, sa araw na ito. In Jesus' name we pray. Amen. Buksan po natin ang ating Biblia sa Revelation chapter 2, verse 1 to 7. These are the words of Him, ang ating Panginoong Jesucristo. To the church in Ephesus, to the angel of the church in Ephesus, write, these are the words of Him who holds the 7 stars in His right hand and walk among the 7 golden lampstands. I know your deeds, your hard work, and your perseverance. I know that you cannot tolerate wicked men, that you have tested those who claim to be apostles, but are not, and have found them false. You have persevered and have endured hardship for my name, and have not grown weary. Yet I hold this against you. You have forsaken your first love. Remember the height from which you have fallen. Repent and do the things you did at first. If you do not repent, I will come to you and remove your lampstand from its place.
But you have this in your favor. You hate the practice of the Nicolaitans, which I also hate. He who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches. To him who overcomes, I will give the right to eat from the tree of life, which is in the paradise of God. This is the word of God. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Ang pamagat po ng ating teksto sa araw na ito ay Restoring the Fallen Church. Verse 4, ulitin po natin, you have abandoned the love you had at first. Verse 5, remember therefore from where you have fallen, repent, and do the works you did at first. Alam niyo mga kapatid, as Christians, tayo ay nagkakasala pa rin. Amen? Pero, alam niyo ba, we are not perfect. Only God is perfect. We are imperfect. Pero ang kasalanan na ito, mga kapatid, kung tayo ay nasa Panginoon na, marami po ang nakatingin sa atin. At yun ang binabantayan nila, ang ating pagkakasala. Yung ating pagkukulang. Kung kaya't ang maging isang anak ng Kristiyano ay kailangan na maganda. Kailangan na siya lang ang higit na i-focus natin upang sa ganon, ang mga kasalanan na ito ay hindi tayo ma-overcome. Hallelujah! Dahil ang mga tao na nasa paligid natin, kung yung kasalanan na yon ay affected po tayo. Ang ating pamilya, lalong-lalo na ang ating Panginoon. Kaya hindi po lingid sa ating kaalaman, mula sa Old Testament hanggang noong Apostles' time, meron at meron pa rin pagkakasala. Kaya alam niyo mga kapatid, itong episode na ito, the Roman government exiled Apostle John to the Isles of Patmos. At ang Patmos na ito ay beyond the island of Grace. Dito po na-exile si Apostle John. At dito sa lugar na ito, dito po na-receive ni John ang mga vision. Kaya ang vision na inihahatid ng ating Panginoong Jesucristo, siya mismo ang one-on-one kay John. Kaya ang Book of Revelation ay sulat ni John the Beloved. Ano ba ang meaning ng Revelation, mga kapatid? This is an apocalypse. Ano ang ibig sabihin ng apocalypse? End of times. Yung mga bagay na supernatural na reveal ang mga mystery, mga sign and symbols na mangyayari sa future. Mga anticipation na ating hinihintay bilang pamilya ng ating Diyos. Hallelujah. On that day, mga kapatid, si John was filled by the Holy Spirit. And the Lord glorified that day and revealed himself to John the Beloved. In Revelation 1:19, he commanded John to write these things that had seen. Those that are to take place after this. Sabi niya. John wrote what we call this Revelation, this book of Revelation, tungkol po sa last days to come. It begins with the things that are in chapter 2 and 3, record a series of letters Jesus sent to 7 congregations. At ang 7 churches na ito was founded by Apostle
Paul at that time, mga kapatid. Kaya ang 7 churches na ito ay sumulat ang ating Panginoong Jesucristo. Una sa Ephesus, pangalawa sa Smyrna, Pergamon, Thyatira, Sardis, Philadelphia, and Laodicea. Of course, this first letter addressed to the church of Ephesus. This Ephesus is the great city, a capital city of Asia Minor, which is this time it is called the Turkey, ang bansang Turkey. So, ang messenger na ito traveled first from Patmos, wherein John the Beloved was ministered at this church, mga kapatid. Pero alam nyo, mga kapatid, ang Ephesus, ang lugar na Ephesus ay napakalago ang mga economic business, mga kapatid. Because they have an economic strength, diverse population, marami pong tao, cultural wealth, and religious activities. It was a Vanity Fair of Asia Minor. It is like the city of Los Angeles na nasunog na, mga kapatid, or the New York City. Kumbaga sa Hong Kong, mga kapatid, dito sa Asia, ito ang central market of all Asia. Kaya napakayaman po ang lugar na Ephesus. Pero merong itinayo si Apostle Paul sa lugar na ito, mga kapatid, and led by Timothy as an apprentice of Apostle Paul, and taught by Apollos, and served by Aquila and Priscilla. Pero si John ministered at this church before and after his exile. So this church of Ephesus had unrivaled legacy. Marami po, wala pong kapantay ang church na ito, mga kapatid. This church has a dynamic ministry, ngunit meron din silang pagkukulang sa ating Panginoon. Ang gusto ng ating Panginoon, once that we are already a Christian, dapat ang pag-ibig ng Diyos ang siyang manahan sa buhay ng mga Kristiyano. Alam nyo, ang the Church of Ephesus, abala sa kanilang mga buhay, sa araw-araw, mga kapatid. This Church Ephesus had a clean hands. Abala sa pagtakbo ng kanilang mga buhay, malinis ang kanilang mga trabaho. Hindi sila gumagawa ng masama. Sila ay malalakas at may matibay na pagkatao, at at maayos ang kanilang pag-iisip. At meron ding matuwid na puso. Ngunit, ang mga bagay na ito, mga kapatid, meron pa rin silang pagkukulang sa ating Panginoon. Spiritual adrift ang pag-uusapan natin sa araw na ito, which is ito ang napuna ng ating Panginoon sa Church of Ephesus. Ang Panginoong Jesucristo ay inaabot niya ang pili niya, mga kapatid, gaya ng the Church of Ephesus. Amen. Para ilagay sa kaligtasan bago pa huli ang lahat. Dahil ang pagsisisi ay laging nasa huli. Kung kaya't ang ating Panginoon ay mahal na mahal niya ang kanyang mga pinili, mga kapatid. Kaya ang oras na ito, ang sabi nga niya, makinig ang may mga tainga
at pakinggan ang sinasabi o paghihimok ng Espiritu Santo sa araw nito. Number 1. Ang title natin na sinasabi natin, The Restoration of the Fallen Church. Number 1. The Lord advocates the fallen. Anong ibig sabihin nito, mga kapatid? Advocates means he is a friend, a patron, or benefactor. Siya ang nangangaral, the defender and intercessor of the church. Verse 1. Sa sulat na ito, mga kapatid, siyempre, una ang pagbati. Salutation. Ang sabi niya rito, to the angel of the church in Ephesus, sorry. To the angel of the church in Ephesus, write, the word of him who holds the 7 stars in his right hand, who walks among the 7 golden lampstands. Ang angel, ang meaning ng, ang sign o symbol ng angel, mga kapatid, means messenger. Ang mensahero ng ating Panginoon. This is not referred to the human being, supernatural, or literally angel. Hindi po ito ang sinasabi ng ating Panginoon. Kundi, ang angel dito ay ang mga pastor, mga teachers, lahat ng mga pastor and teachers or the missionaries. The Lord introduces himself to the 7 churches differently. Christ identifies himself to this church as one. Siya ang may hawak ng 7 bituin sa kanyang kanang kamay. Who walks among the golden lampstand. He described this, mga kapatid, as we picture the lampstand. Merong trunk at merong mga sanga-sanga na 7 golden stars, mga kapatid. So, it represents the trunk is our Lord Jesus Christ, who holds the 7 stars, the lampshade na 7. Who walk among the golden lampstand. Ang ibig sabihin, meron siyang kapangyarihan sa 7 churches na ito, mga kapatid. Dahil kung wala siya na nag-hold sa 7 lampstand na ito, mabubuwag. Kaya narito siya, mga kapatid. Christ hold the 7 stars in his right hand. In Revelation 1:16, sinasabi niya rito, John described the glorified Christ. In his right hand, he held the 7 stars. In verse 20, Christ explained, as for the mystery of the 7 stars that you saw in my right hand, in the 7 golden lampstands, the 7 stars are the angels of the 7 churches. Ito yung mga pastors. The 7 stars are the 7 angels or pastor of the 7 churches. In Revelation 2:1, Jesus holds the 7 stars in his right hands. Hawak niya, usapot niya ang mga 7 churches na ito, mga kapatid. Indicating his authority, power, ang kanyang kapangyarihan. Hindi niya pinapabayaan ang 7 churches na ito, mga kapatid. Pero, as a family of God, bilang isang mananampalataya, meron tayong pastor na siyang mouthpiece ng ating Panginoon, at meron ding members
na siyang makikinig sa lahat ng pangangaral ng ating pastors. Kaya ang pastor ay meron siyang pananagutan sa church na ito, sa members na ito. Kaya kailangan na maingat din siya sa pagtrato ng mga members. Sa mga members din, kailangan din yung pagpasako sa kanilang pastors. Ito po ang inihahatid ng ating Panginoon sa atin. Dahil ang pastor, mga kapatid, ay inaalay niya ang buong niyang pagkatao. Kahit ito ay mapanganib to lead the church. Ang ibig sabihin ng church, mga kapatid, hindi building church. Tayo, as a family of God, we are the church. We are the temple of God. Ito lang, building church na ito ay pagsasabatan tayo lang. Wherein we gather from this building church. Pero ang ibig sabihin ng ating Panginoon, I am the one who holds the 7 stars in my right hand. B. Christ walks among the golden lampstand. In Revelation 1:13, John saw the glorified Christ in the midst of the lampstand. Napipicture natin, mga kapatid, Jesus walking in the midst of this lampstand are the 7 churches. The reason is why it is golden. Dahil ang gold, mga kapatid, ay signifies purity, genuine. Walang bahid, mga kapatid. Hindi siya kanso. Merong copper, merong silver, pero ang ginamit niya gold. Kahit na isalang mo ang gold na ito sa apoy, gold pa rin. Kaya ang church na ito, mga kapatid, tayo bilang isang mananampalataya ay hinihantulad tayo ng Diyos sa gold, sa ginto. Kaya ang verse 2, the Lord declares, sinasabi niya rito, mga kapatid, I know you. Bawat isa sa atin ay kilala ng Diyos. Sa mga member of Ephesus, mga kapatid, kilala niya. Kilala niya ang bawat, ang lahat ng member na ito. You can fool someone or the people around na ikaw ay sumasamba sa ating tunay na Diyos, na minamahal mo ang tunay na Diyos. Pero kilala tayo ng ating Panginoon. Amen po ba? Amen. Kilala tayo ng ating Panginoon completely and perfectly. Walang pagkakamali ng ating Diyos. God is omniscient, omnipotent, omnipresent. Alam niya ang buo nating pagkatao. Tayo ay tunay at buo na naglilingkod sa Kanya. Alam niya, mga kapatid, walang lihit kaalaman sa ating Panginoon. So, sa verse 3 na tayo, mga kapatid, the restoration of the fallen church. Pangalawa, the Lord praised their works and ministry. The letter begins with compliments, papuri, sa mga member of this Ephesus. Hindi niya criticize ang mga member na ito, mga kapatid. Hindi pagpuna, kundi he rebukes them. Christ tells the church what is right before he tells them what is wrong. Tignan natin, mga kapatid. The Lord praised the sacrificial deeds or works.
of this fallen church. Verse 2, I know your work, your toil, and your patience, endurance. Ang church ng Ephesus, mga kapatid, ay spiritually active. At ito ay kinalulugod ng ating Panginoon. Binigyan niya sila ng kapurihan. Dahil ang church na ito ay ang mga member ay ang Panginoon ang siyang nangunguna sa kanilang mga buhay. Kaya pinuri niya ang mga ito, mga kapatid. Through their works, talagang nagtrabaho sila sa panambahan na ito, mga kapatid. Lalong-lalo na sa pangangalakay ng mga kaluluwa. They carried heavy burdens for Christ without giving up. Letter B, the Lord praised their sound doctrine. Maayos at tunay na doktrina, mga kapatid. The doctrine of our Lord Jesus Christ. The doctrinal fidelity of this church is seen in their holy intolerance. Number 1, they did not tolerate carnal members. Kung nakikita nila na ang kanilang mga member ay sumusuway na o dumadaan na sa mga maling landas, talagang nire-rebuke nila. Hindi nila tinotolerate. Ganon din ang ating Panginoon, hindi lingid kaalaman, mga. I know how you cannot bear who are evil. Alam ko na hindi kayo sumasang-ayon sa mga ginagawa nilang mga kasamaan. We do not seem to care how professing Christians live as long as yung ibang church, mga kapatid, madisiplina ang mga member ng Ephesus Church, mga kapatid. Ang mga ibang church, as long as they will serve, they will give tithes in offering, nagpe-fellowship sila, linggo-linggo, wala silang pakialam kung ano ang ginagawa ng mga members nila. But dito po sa church ng Ephesus, hindi nila pinapabayaan ang kanilang mga member. Pinaghirapan nila ito, mga kapatid, binabantayan nila ang bawat kilos ng kanilang mga member kung sila ay tumataliwas na. Dahil ang pinaka-importante sa kanila ay yung life testimony ng bawat isa. They have high moral standard. They will call sin by its name. They will not tolerate counterfeit Christian, yung mga huwag. Yung mga nagbabalat kayo na mga Kristiyano ay hindi nila tinitolerate ang mga member na ito, mga kapatid. In verse 6, sinasabi na niya dito, yet this you have hate the works of the Nicolaitans, which I also hate. Dahil alam niyo, mga kapatid, ang mga Nicolaitans were a group of Christians in early Christian who taught and practiced sexual immorality. Kilala niyo si Diana? Yun, ang una nilang sinasamba, mga kapatid. Kinaka-copyright. Nag-aalay ng mga immoral. At nag-offer din sila ng mga food para sa mga idols. This is the abomination of our God. Yung mga
nag-aalay ng mga pagkain o nag-idolize ng mga Diyos-Diyosan, mga kapatid. And they will also rampant po ang immorality sa mga Nicolaitans. Fornication and idolatry was rampant before that time. Number 2, they did not tolerate counterfeit minister. Ito yung mga huwad na mga manunurok, mga kapatid. They will pay attention to the one who is talking at the pulpit. Kung tunay nga na tama ang kanyang itinuturo, mga kapatid, kung ito ba ay hindi taliwas sa salita ng Diyos. Sa time na yon, mga kapatid, maraming counterfeits na mga nagtuturo, mga huwad, na sinasabi nila na sila'y apostle, pero pagdating sa kanilang mga sinasabi at tinuturo, sila pala ay mga huwad. They are false prophets or false apostles. Kaya ang lahat ng mga bagay na ito ay hindi sila nakikiayon. Malalaman nila, mga kapatid, dahil sila ay naturuan na mabuti sa salita ng Diyos. They have a discernment. Kung yung tao na nagtuturo sa kanila ay taliwas na sa salita ng Diyos, ay hindi nila ina-accept. Nire-rebuke nila, mga kapatid, dahil ang mga Ephesians members ay merong discernment, merong moral integrity, the doctrinal conviction sa kanila, mga kapatid, and mostly they will condemn those prostitute the word of God. Yung mga patutot, yung mga burikit na ginagawa nilang mababang uri ang Biblia, ang salita ng Diyos. Ito ay hindi nila pinapayagan, mga kapatid. Yung mga nagbabalahura sa salita ng Diyos ay talagang itinataboy nila. Hindi siya accepted at welcome sa kanilang panambahan. Letter C, the Lord praise perseverance in their steadfast diligence. In verse 3, I know you are enduring patiently and bearing up of my name's sake, and you have not grown weary. Kaya ang Church of Ephesus, mga kapatid, ay tunay na kahit sila'y pinapahirapan, tinatawanan, binubuli, mga kapatid, pero naninindigan pa rin sila sa salita ng ating Panginoon, ang doktrina ng ating Panginoong Jesucristo. Verse 3 says, they did not bear up for Christ. In Matthew 5:11-12, mga kapatid, pinagpala ang mga nilalait at inuusig ng mga tao at pinaparatangan ng lahat ng uri ng kasamaan na pawang kasinungalingan ng dahil sa akin. Magsaya kayo at magalak sapagkat ang inyong gantimpala sa langit, may gantimpala kayo sa langit. Sabi ng ating Panginoon. Kaya tayo ay magpuri at magpasalamat sa ating Panginoon kung tayo ay nilalait ng dahil sa Kanya. Dahil meron tayong reward in heaven. Number 3, sabi niya dito, the Lord rebukes fallen church. Ito na, mga kapatid. Noong una, sila ay pinuri ng ating Panginoong Jesucristo. Una yun, mga kapatid. Pero itong last verse na, third to the last, ni-rebuke niya ang mga
tunay nga na walang perfectong church. Pero apparently, ang Church of Ephesus ay close to perfect. Pero ang ating Panginoon ay nagbigay ng pagpuna against his Ephesus church. Pero alam nyo mga kapatid, iisa lang ang napuna ng ating Panginoon sa Church of Ephesus. Pero yung mga ibang churches, maraming pagpuna ng ating Panginoong Jesucristo na siya talaga ang sumulat sa mga 7 churches na ito na sinasabi niya kung saan sila nagkulang sa Kanya. The Lord only had one thing against Ephesus, mga kapatid. But it was so serious that He threatened to remove its lampstand from its place. Aalisin niya sila kung hindi sila magbabalik loob sa ating Panginoon. Jesus declared in verse 4, sinasabi niya, mga kapatid, you have abandoned the love you had at first. Oo nga, ang mga church of Ephesus ay masigasig, pinagpapahirapan nila ang ministry ng ating Panginoon. Lahat ay ginagawa nila. Meron silang heavy burdens sa ministry ng ating Panginoong Jesucristo. Lahat ay ginagawa na nila, pero meron pa rin silang pagkukulang. At ito ay very serious. Engrave the heart of our Lord Jesus Christ. Ano kaya ito, mga kapatid? Na pagkukulang ng mga mananampalataya sa Church of Ephesus. Ang sabi niya, kung hindi kayo magbabalik loob, aalisin ko kayo kung saan po kayo inilagay. Kaya sabi ng Panginoon, this complaint may point upward, inward or outward. It may be love for Christ or love for one another. Kulang sila ng pag-ibig. Alam natin siguro, mga kapatid, na ang mga mananampalataya na ito, dahil ipinaglalaban nila ang doktrina ng ating Panginoon, dumadaloy na o nilulukuban na sila ng self-righteousness. Nakikita siguro ng ating Panginoon na tunay nga na pinaglalaban nila ang ministry ng ating Panginoon, pero kulang sila sa pag-ibig. Itong sinabi niya, mga kapatid, I have one thing against you. Kung hindi kayo mag-repent, aalisin ko kayo. Sa lampstand, kung saan po kayo ilagay. You have abandoned your first love. Alam niyo mga kapatid, nung unang nakadama ako ng pag-ibig sa aking asawa, of course. Siya lang lagi ang aking iniisip. Siya ang una kong nakikita sa lahat ng lugar. Binabalutan ako ng pag-ibig. Gusto ko, lagi-lagi kaming magkausap. Lagi-lagi kaming magkasama. Ganun din siguro yung aking asawa. Alam nyo, minsan pagkatapos ng kasal at magkaroon na kayo ng anak, ito ang ibig sabihin ng ating Panginoon, kung unti-unti nang nawawala ang pag-ibig sa mag-asawa. Masakit sa atin, mga kapatid, sa asawa, na babae o asawa na lalaki, kung sasabihin ng ating asawa na hindi na kita mahal. Hindi na kita mahal, pero ako pa rin ang tatay ng iyong mga anak. Uuwi pa rin ako dyan sa bahay at matutulog sa isang kama. Ako pa rin ang magpuprovide lahat ng pangangailangan ng pamilya, pero wala na yung pagmamahal.
parang routine na lang, mga kapatid, yung nangyayari. Imagine that, mga kapatid, kung ang isang bahay sa mag-asawa na wala ng pag-ibig, ano ang mangyayari? Pag pinatagal pa ito, mawawasak ang pamilya. Napakasakit isipin yon, mga kapatid. Oo nga't magkasama kayo sa loob ng bahay pero hindi naman kayo nagkakausap. Maunang kakain yung babaeng asawa, pagkatapos yung lalaking asawa, hindi po magandang tignan. Yun po ang ibig sabihin ng ating Panginoon. Love must come first before anything else. Amen. Ano ang naiiwan sa iyong mga puso? Yun ang sinasabi ng ating Panginoon. Nakaugalian na ba? Parang routine na ang mga ginagawa natin sa araw-araw, mga kapatid. Yung sinasabi natin noon, Lord, I love you. I love you before, but now no more. Dahil napasaktan ka, at meron kang ipinapanalangin na hindi binigay ng ating Panginoon, yun na ba ang isang kadahilanan upang mawala na yung pag-ibig sa ating Diyos? Kung nakikita ng ating Panginoon, you still come to church, singing, rehearsing sa choir, having our Bible study, fellowshipping, praying one another, pero nandoon ba ang ating Panginoon? Ang hinihiling ng ating Panginoon ay much more. Yung pag-awit mo ba, ang ating Panginoong Jesucristo ba ang naitataas o naglo-glorify? Yun ang ibig sabihin ng ating Panginoon. Sa panalangin, sa pag-pray, yung mga sinasalita mo sa ating Panginoon at hinihingi mo sa ating Panginoon, yung pag-praise mo, ito ba ay parang lumalabas lang sa bibig, tapos wala na? Ito ang ibig niyang sabihin, mga kapatid. Yung devotion mo, yung ginagawa mo noon na 4 hours, 2 hours, 1 hour, kung minsan hindi ka na nananalangin paggising sa umaga, amen na lang. Ito po ang sinasabi ng ating Panginoon. Noong inaaral ko ito, mga kapatid, umiyak ako sa ating Panginoon. Ulang pa yung ginagawa natin. Ang ating Panginoon ay hindi niya tinitignan ang gawa. Ang tinitignan niya ay ang puso. Na yung ginagawa ay talaga ba siya ang nag-glorify? Ako ba ang nag-glorify? Pagbisita ko dyan sa panambahan ninyo, nandyan ba ako? Sa Bible study, nandyan ba ako? Pero ang pinaka-importante, mga kapatid, pag umuwi na tayo sa ating mga bahay, after the service, Monday to Saturday, kumusta, mga kapatid? Ang relasyon ko sa inyo, yun ang parang sinasabi ng ating Diyos. Kumusta ang relasyon nating dalawa? Sa Lunes hanggang Saturday, nandyan pa ba ako? Is there really a time that you love me? O kung inuuna mo ang emosyon mo, na kung hindi na naibigay ng mga bagay na gusto mo sa iyong buhay, ay hindi ito nangyayari, yun na ang kaparaanan upang hindi mo nayakapin ang ating Panginoon. Pero ito ang sinasabi niya, mga kapatid. Sa 4 na tayo, mga kapatid. The Lord affirms instruction for the fallen.
Ang amazing grace ng ating Panginoon, mga kapatid, ay mayaman. Kaya meron pang pag-asa Amen. sa mga nag-aabandon sa kanilang mga first love, na tunay nga nung una, mga kapatid, na nakilala ko ang ating Panginoon, lumalagab-lag ang apoy sa aking puso. Yung hinihingi na 3 beses na panalangin, minsan, nung nandun ako sa bungkong, halos oras-oras. Yung pagbabasa ng Biblia, bago mo hawakan yung cellphone ng 5 oras, hawakan mo muna ang Biblia para hindi mo makaligtaan. Yung pag-aaral at pagbabasa ng salita ng Diyos. Luke 17:32, sabi niya, remember Lot's wife. Yung nangyari sa asawa ni Lot, na ayaw niyang maiwanan ang Sodom and Gomorrah. Nung nandun na sila, papalayo sa lugar na ito, naginugunaw na ng apoy, sabi ni Panginoon, huwag kang tumingin. Pero anong ginawa ng asawa ni Lot? Tumingin at naging asin siya. Magiging katulad ba tayo sa asawa ni Lot? Na magiging asin? Ang ibig niyang sabihin, mga kapatid, magiging bato na ang ating mga puso. Kung lagi nating nakakasalamuha ang mga hindi pananampalataya, there are times na talagang naiguyod. Tayo ay mahila nila, mga kapatid, sa kanilang masamang ginagawa. Hindi po masama ang makibanding sa mga unbeliever, pero wag kang makiayon sa kanilang ginagawa. At hindi mo rin dapat na yung hate, yung galit, na kapag ang kapatid mo ay gumagawa ng kasalanan, wag mo na siyang wag mo siyang i-outcast, o i-abandon. Mahalin mo siya, pero wag mo mahalin yung kanyang ginagawa. Kung hindi makuha sa mga pananalita, advice or discipline, manalangin po tayo sa ating Panginoon. Dahil there is power in prayer. Amen. There are times when forgetting the past, minsan, mga kapatid, is very dangerous kung nakakalimutan na natin ang ginawa ng ating Panginoong Jesucristo sa cross of Calvary. Tanawin natin yun, mga kapatid. Hindi ibig sabihin ng ating Diyos na tanawin mo ang iyong ginagawa noon at nasasabik ka ng gawin ulit. Pero ang sinasabi ng ating Panginoon, yung amazing grace ng ating Panginoon, kung sino ka noon, kung sino ako noon. Dahil sa Kanya, mga kapatid, inaccept ko siya at nagkaroon kami ng relasyon. Kaya hanggang ngayon, mga kapatid, hindi ako bumibitiw. Dahil naniniwala ako by faith, ang kaligtasan ko ay sa ating Panginoong Jesucristo. Yun ang hindi ko makakalimutan, mga kapatid. Memory is the handmaid of revival. Pag ikaw nagkakasala at nakakalimot na, mga kapatid, remember in verse 5. Remember therefore where you have fallen. The church of Ephesus had fallen from the heights of devotion to Christ. Yun ang kulang nila, mga kapatid, that it will need for restoration and revival. The first step that we're going to do is remember from where we have fallen. Kung saan tayo nahulog, mga kapatid, yun
32, kay Lot, mga kapatid, but something that we should remember. Remember what it was like when grace embraced us. You may not remember the moment you were saved, but you should remember the aftermath of grace. You were you by the blood of Christ. Hallelujah. Hallelujah. Matthew 22:37 records the great commandment. You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. This is the great and first commandment. Number 2, love your God is our greatest spiritual duty. Love for Christ is at heart of what it means to be a Christian. Hallelujah. To know the Lord is to love the Lord. Amen. Amen. To allow love to grow in our life, we may overcome sin. Hallelujah. The church of Ephesus was in sin. Jesus commanded them to remember and repent. Hallelujah. Glory to God. Amen. What is repentance? It is a change of mind. It is to make you U-turn in your life. It is to acknowledge your way is wrong and God's way is right. Amen. Ito muna, mga kapatid, yung mga bagay na nag-hinder para sa iyong relasyon sa ating Panginoon. Remember your first love. Repent. To repent is to come back to God. Hallelujah. This is what Jesus commanded to the church of Ephesus. Come back to God. In verse 5, he repeated, remember therefore from where you have fallen. Repent and do the works you did at first. Yung ginagawa mo sa iyong asawa noon, na paggising mo ng umaga, meron ng good morning kiss. Inihahanda mo na ang kanyang pagkain. Ini-embrace mo lahat ng kanyang kahinaan na hindi mo sinusumbatan. Binibihisan mo at niyayakap mo ng pag-ibig gaya ng pag-ibig ng Diyos na ginawa niya sa atin. Ang ibig niyang sabihin, mga kapatid, go back to the basic of where you have started before, mga kapatid. Pray. Number 1, read your Bible. Second, huwag mong kaligtaan na mag-worship para sa ating Panginoon. Huwag mong kaligtaan ang gathering, fellowshipping with each other. Ang Sunday ay para sa ating Panginoon. Monday to Saturday is ours. Isa lang ang kanyang hinihiling, mga kapatid, na araw. At itong araw, the Lord's Day, mga kapatid. Dahil sa Lord's Day, dito, magpaparamdam ang ating Panginoon. Magpaparamdam siya ng vision, dreams, mga miracles, in answered prayer, mga kapatid, sa mga kahilingan natin. And witnessing to the lost. Do whatever it takes para tayo ay lalong mapalapit sa ating Panginoon. Ito po ang kanyang hinihiling, mga kapatid. A willful obedience ay kalugod-lugod sa ating Panginoon kung sinasabi at hinihiling ng ating Panginoon, mag-repent tayo. If not, sabi niya sa verse 6, if not, I will come to you and remove your lampstand from its place. Ang ating Panginoong Jesucristo ang nagsasabi, sabihin mo ito, isulat mo dyan. Kapag hindi sila nagsisi sa kanilang mga maling ginagawa, ako ay pupunta dyan at aalisin ko ang kanyang lampara.
kung saan nakalagay. Unless you repent at marirestore tayo, masisave tayo sa galit ng ating Panginoon. Galit na ang ating Panginoon. Kung hindi ka mag-repent, sabi niya, aalisin kita. Aalisin kita. Aalisin kita kung saan na sinasabi ko na meron kang eternal security kung nasaan ako. Napakasakit yun, di po ba? No church is eternal secure kung tayo ay lumilihis na sa gusto ng ating Panginoon. But, ang ating Panginoon ay punong-puno ng pag-ibig, mga kapatid. Amen. Kung tayo ay hindi natin nakakalimutan ng kanyang ginawa, sa kanyang pagbayubay sa cross ng Kalbaryo, kung bakit tayo nagkaroon ng relasyon sa ating Panginoon at secured na tayo sa eternal na sinasabi niya, mga kapatid. Dahil, mga kapatid, kung patuloy na hindi nakikinig sa warning o babala ng ating Panginoon, sometimes our Lord Jesus Christ ay umaalis. Maalis siya sa isang panambahan na hindi mo na maramdaman ang kanyang presensya through the Holy Spirit. Ngunit minsan, mga kapatid, yung hindi kumikilala sa banal na Espiritu, yun pang lumalabo. Pero ang sinabi ng ating Diyos, malaki man o maliit, na congregation, kung nandun ako sa iyong kalagitnaan, iingatan ko. Verse 7 records an extortion and a promise. Kaya mga kapatid, kung tayo ay nag-repent, merong pangako ng ating Diyos na hindi niya tayo iiwanan. Amen. Hindi niya tayo pababayaan na tuloy-tuloy na malugmok, na tuloy-tuloy na mahulog. Iaahon pa rin tayo ng ating Panginoon, pero yung mga babala niya, gawin natin. Dahil merong pangako ng ating Diyos, sa panglima, the Lord's promise awaits. Verse 7, sinasabi niya, mga kapatid, he who has an ear to hear, let him hear what the Spirit says to the churches. To the one who conquers, I will grant to teach of the tree of life, which is in the paradise of God. So, mga kapatid, in this letter, at sa lahat ng 7 churches na sinulat ng ating Panginoon through John, the Lord issue this call to hear, makinig. Makinig. Then He gives a promise to those who heed His call. He calls them the one who conquers, which means to prevail after a struggle. Conquerors are not a special or select group. Hindi lang ma-select or magkaroon ng special sa mga conquerors. All true Christians are conquerors. 1 John 5:14-15, for everyone who has been born of God overcomes the world, and this is the victory that overcomes the world, our faith. Amen. When we have this faith, it will overcome the world, except the one who believes that Jesus is the Son of God. Sino daw ang maka-overcome ng mga struggles o mga pangyayari na hindi
kaaya-aya sa harapan ng Diyos. Kung ito daw ay nakakonquer natin, na-overcome natin, the one who will overcome, sabi niya, and who believes that Jesus is the Son of God. A conquerors receive a reward. Gaya sa labanan, mga kapatid. Ang manlalaro sa takbuhan, kung ito ay makakaya niyang labanan, ang 1 meter dash na gaya ng sinalihan ko noon, mga kapatid, ang kaya ko lang ay 1 meter dash. Pero yung mga long walk o long run, hindi ko na kaya yun. Fast runner ako kung yung 1 meter dash lang, mga kapatid. Dahil nung high school ako, sinalihan ko ito, mga kapatid. Revelation 2:7, sabi niya, to the one who conquers, I will grant to eat of the tree of life, which is in the paradise of God. The tree was life, was in the Garden of Eden before, but the Lord banished Adam and Eve. May ito sana ang magbibigay sa kanila ng buhay. Buhay na walang hanggan. Pero nahulog sila, mga kapatid. Dahil sa kanilang pagrebelde sa ating Panginoon. Nawala na yung mga babala ng ating Diyos. Hindi sila nakinig. Hindi sila nag-heed sa babala ng ating Diyos, kaya sila ay nahulog. Kaya mga kapatid, the second Adam will grant the one who conquers to eat the tree of life in the paradise of God. Sino ang second Adam? Ang ating Lord Jesus Christ. Siya ang may hawak ng tree of life na ito. That your name, our name, should be continuously written at the book of life. Hallelujah. Amen. At Calvary, Jesus said to the penitent criminal hanging beside him, truly I say to you, today you will be with me in paradise. All who trust the blood and the righteousness of Christ will live with God forever. Hallelujah. Amen. John 10:28, sabi niya, mga kapatid, I give them eternal life and they will never perish and no one will snatch them out of my hand. Are you hearing today? Amen. Amen. He who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches. It is repeated to every church and even now, mga kapatid. Hallelujah. Hallelujah. Amen. So, mga kapatid, ito ang salita ng Diyos. To the one who conquers, I will grant to eat to the tree of life, which is in Revelation 2:7. God will reverse the curse that came as a result of sin. Hallelujah. We are the conquerors of God. Hallelujah. Amen. Amen. Hallelujah. Tayo ay sumasang-ayon sa salita ng Diyos, ang love notes ng ating Panginoon. Naway nakapulot tayo ng maraming aral sa araw na ito na, hallelujah, bago ikaw, ako muna ang kinausap ng ating Panginoon. Let's all stand up. Ibigay ko ang pulpito sa ating mahal na pastor. Hallelujah. Thank you, Jesus. Tayo pong lahat ay tumayo at muni-muni sa salita ng Panginoon ngayong umaga. Salamat po Diyos sa Yes, Lord. Hallelujah. clear na mensahe mo sa amin sa umaga ito. Tunay nga o Diyos na revelation na ibinigay mo, God, ay isang revelasyon o word of wisdom na nagbibigay sa amin ng babala para ayusin ang aming mga buhay spiritual like the Church of Ephesus.
Panginoon, hindi lang sa church o peso ito Yes, ibinigay. Lord. Pero ito ay ibinibigay hanggang sa mga huling araw. Amen. Upang maaari naming salaminin ang aming mga sarili sa mensaheng ito, O Diyos. Nasaan po ba kami ngayon? Hindi po namin ito masasagot ng sa aming mga hindi ko sila maisasagot sa iyo, pero sila mismo, Panginoon, ay masasagot nila ang kanilang Yes, sarili sa iyo. Lord. Kaya, Panginoon, sa umagang ito, tinataas namin ang aming mga kamay sa iyo. Taas po natin ang kamay sa Diyos. Yes, Lord. Panginoon, ano man ang nakita mo, Diyos, na balakid sa aming mga buhay. Hadlang sa aming unang pag-ibig at minsan ay parang hindi na namin nararamdaman Yes, Lord. dahil sa dami ng sagabal sa mundong ito. Patawarin mo kami, O Diyos. Hinihiling mo sa umagang ito na kami manghingi ng tawad sa iyo. Hingin ang kapatawaran at linisin ang aming mga buhay sa iyong harapan. Saan man kami nagkulang, saan man kami nanghina, Yes. saan mang bagay, O God, na sa palagay mo, O Diyos, ay nagpawala sa aming first love sa iyo, O God. Yes, Lord. Sa aming mainit na pananambahan sa iyo, Panginoon, patawarin mo po kami. Yes, Lord. Pasyal na kami, Apo Diyos. And Ket may subli dagijay. No, dumawat kami. Inananay, Apo, nga panagrepenten ka. Panghihingi ng tawad Yes. sa anumang nakabahid sa aming unang pag-ibig. Patawarin mo po kami, Ama. Yes, Lord. Pakalinisin ang aming mga puso. Amen. Ket Apo isublim, dinirubrup tirik nami. Balik mo yung taas ng pananambahan namin sa iyo, Diyos. And I believe na ang Espiritu Santo mo ay siyang magpapanauli sa amin ng lahat Yes, Lord. through your word, O God, na lagi nagpapaalala sa amin. At salamat dahil kapag kami nanghingi ng tawad, Yes. sabi mo, Panginoon, ibabalik mo yung Amen. sigla ng Yes, aming Lord. pananambahan sa iyo. Ibabalik mo rin ang blessing, Panginoon, na namiss namin. At ang lahat ng mga pagpapala na sana sa amin ay maparoon kung kami, O God, ay taus-pusong naglilingkod ng walang nakakasagabal, ay magkakaroon kami ng mas mainit pang muli na pagkikipagtipan sa iyo, Diyos. Kaya, Ama, salamat, Lord, dahil ikaw ang Diyos na mapagpatawad, Yes. ikaw ang Diyos na nagbabalik, Panginoon, ang aming mga kakulangan sa iyo, Panginoon. Lord, salamat sa iyong blessing sa umagang ito. Yes, Salamat Lord. din sa Hallelujah. nag-prepare ng mensahe mo sa amin. Pastora Bioli, Lord, salamat sa panahon niya na Oh, God. nagbigay sa iyo, God, duminig sa iyong boses para ibahagi niya, Panginoon, sa umagang ito, sa bawat isa sa amin. Lord, i-bless mo po siya, God. Alam namin, O God, na hindi kakulangan ang oras na kanyang ginugol. Pero ikaw, Diyos, ay magbabalik sa kanya ng lahat, Panginoon, at gamitin pa siya ng mas marami pang blessing sa mundo. Bless mo rin ang bawat leaders ng church na ito as magkakaroon kami ng meeting mamaya. Lord, pagpalain mo po ang bawat isa sa amin, Panginoon. Mula sa mga matatanda, members ng iglesia, young people, and all childrens ng church mo na ito, O Diyos. I-bless mo kami lahat. Thank you, Father, and we give you all the praise. Yes, Hallelujah. Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Okay, so magandang